Yan guys, meron tayong another tornado. Itong super malakas yung hangin ngayon. So, meron tayong tornado warning. Pero ito mas malakas daw kaysa dun sa noong isang araw. So, naghahanda na kami. Ay, umuwi na agad tayo agad kanina kasi nilabas namin yung mga bata sa kami pinuntahan lang kami kasi wala silang pasok this week. Again, turns more to the right. Supercells can do that. They do tend to feed into the more unstable air, but the upper level steering winds are pretty strong. So I don't expect a strong right turn here. It is certainly moving in the general direction of the mountain here and headed to area. So let me check on that. Anything on other warnings we had in Wayne County? We still have the warning out there for straight line winds, but it's a tornado warning. It is a tornado warning. So I take a look at that, and as you do, I just want to real quick tell you that some of our radio partners are now Tornado season. So, nagkahanda tayo. Lakasan ng hangin. Ay, grabe. Ang itim ng... Hindi nyo makikita kasi mag 7:30 na. Grabe ang itim ng langit. Lumabas ako kanina kasi tingnan ko yung garage house. Ang itim na ng langit. Malakas yung ulan. Yung hangin. Kaya pumasok na ako. So yun guys. Kaganto kabado lahat. Buti, siya, alas 9 ng gabi. So hindi naman mapupuyat. Like, last time, alas 2, alas 3, alas 4 na madaling araw. Kaya hindi kami natulog. Kasi nga, hindi namin alam kung ano bang kailangan alert ka. So, tayo. Naka-monitor sa TV, sa computer. Okay, guys. Hanggang bukas yata ito, tsaka isang araw. From a tornado, and that one has produced some significant damage back in Missouri, around the Cape Girardeau area, Delta, Missouri. All those places have reported damage, so that is why you're seeing, and you can see how much lightning. Ang hangin. Nag-umpisa na. Oh no. Tornado. Yan guys. Sobrang lakas ng ulan. Oh my. Naputol na agad na puno. Hindi ko alam kung kita nyo pero hindi mamaan eh. Naputol na agad yung puno. Ay puno. Yung sanga. Grabe guys. So, hopefully wala tayong ayun hindi ko na makita yung parking lot. Meron kagad sa na andito kasi ako sa likod. Okay. Buti si Bebang okay. So, buti si Bebang pumasok na. Ayan si Bebang gustong lumabas. Basang-basa siya kan. Ayan, meron na siya guys nitong narinig niyo yung ulan. Yun yung nakaabang yung amin dito. Para ma-monitor namin kung nasa na ba. Yan yung pula na yan. Yan yung nandyan yung tornado. Mapula na yan. Okay. Ayan guys, ito na yung umaga, kinabukasan. So tingnan natin dito sa likod ko anong nangyari. Ayan. Nabuwal. Ito. Ari ko. Yung ating puno may sanga.
Tsaka dito. Aray ko po. Meron pa guys, hindi pa tapos. May bagyo pa itong aking stove. Okay, may tubig. So, ito yung nabuwal. Ito, ayan ako yung string light ng asawa ko. Ako, nahulog yung may string light kasi yung asawa ko eh. Ito, tatanggalin natin. Teka lang. Ha? Ako na ano siya. Bumagsak yung string light niya. Dahil nito. Ito yung maganda to sa collaboration. Tapos ito yung bumagsak sa aking garden bed. Ayun guys. Tapos ito pa nakasabit. Ayan. Nako. Yeah, ayan. Akala mo sa pagmalayo, maliit lang, malaki rin pala. Ito. Pinutol ko yung sanga. Aray ko. Ayan. Nakababa ngayon yung kanyang string light. Okay, so ayusin yan. Okay. Buti hindi napatid na. So, at least hindi na kami magpapaputol ng sanga. Meron pa dun. So, yan ang ating yan lang naman yung natumba. Sa kay Manong wala. Baka nadampot niya na. Medyo malaki to Ay doon siya naputol. So yun lang naman. Okay. So marami kaming kahoy na pangsiga. Ayan pa yung mga nakaraang bagyo. Yan guys. Saka yun doon. Tapos, tingnan natin yung mga kutingers. Hey! Hey! Hi! Dito naman ay naptanggal. Nakakonekto somewhere. Okay. Nakalak pala to. Mga kuting ready na sila. Itong upuan. Okay guys. So yun lang. Ang ating wala namang masyado ng puno na napunggal. Naputol. Aba? Ba't kaya nakabukas ang ilaw? Nakabukas ang ilaw dun. Hindi pa guys tapos yun. Yun ay meron pa ulit mamaya at bukas. Kaya tatlo yun na matitinding. So yung sanga iaano natin yun, kakat gagawing siga. Sana wala nang mahulog ulit. Buti di nasira yung aking garden bed. Sayang naman. Okay, so hindi pa tapos ang ating kalbaryo, hanggang bukas pa yan. Okay guys, hindi ko lang alam dito sa amin kasi minsan pag dito sa amin okay, 'di ba, may sanga lang na nahulog. Dati 'di ba dito kay Manong ito. Dito kami natatakot. Dito kami natatakot sa puno na to. Hindi to sa amin puno, kay Manong to na property. Nasa property line niya. So yung puno na yan. Naputol yung malaking sanga niyan. Pumatong doon sa ibabaw ng sasakyan ni Manong. Buti yung sasakyan ni Manong hindi na damage. Parang
Nakaganon, naka-curve. So, kaya pinatrim niya to. Mahal din magpatrim guys ng puno, yung papatrim ka. Nung last time nagpatrim kami, 700 dolyar. Magkano yun? Di, mga 40,000 pesos ang isang puno. Trim lang yun. Hindi pa yung putol. Pag putol, 1,000. Siguro pag putol, mga 1,500. Siguro 70,000 pesos ang paputol. Ang isang puno. So yun, kaya yung naputol na sanga, hindi na kami magpapatrim, di ba? Na-trim na. Kasi kaya naputol yun, dahil ibig sabihin, mahina yung, yun yung mahuhulog na talaga yung, mahina yung kapit na sapon, siguro bulok na yung ano. So, okay na rin na bumagsak na yun, di ba? Hindi na tayo papatrim, nabawasan ang pampatrim. Mahal guys, ang patrim. Yun nga, 700. Okay guys, na lang muna gising ko na yung mga bata. Mamaya ulit may bagyo na naman. Kalimitan sa gabi yan. Tapos bukas ulit. Okay guys. Ayan. Umorder sina mother and father. Aray ko. Din tayong almond breeze. That goes in the fridge ha, kuya. Ayan. Oh, that's right. It's a boys. It's their responsibility. So, yan guys. Papadala natin sa mga boys.